Good day everyone, ito ulit ang inyong pambansang paint tutor, Reyka Marquez, and welcome po sa ating munting channel, Tulay sa Tagumpay. Today po, ang isi-share ko sa inyo ay part 2 doon sa mga pintura na makikita natin sa paint stores and mga hardwares. Now, this time, ang topic po natin ay regarding sa solvent base. Ito ay conventional muna na solvent base na. Before that, gusto ko muna magpasalamat sa lahat po ng nagsusubscribe, sa lahat po na tumatangkilik sa ating mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga DIYers na. At kung bago kayo sa ating channel, makisuyo po ako at as favor po na maki-like, share, and subscribe sa ating mga video. Malaking tulong po yun para mas marami tayong marireach na matutulungan. And of course, siyempre, sa pag-grow ng ating channel. Okay? Yan. Ang pag-uusapan natin ay sa pintura, yung conventional paint, at saka meron palang may mga papakita ako sa inyong paint na bago na pwede nyo magamit sa mga DIY nyo. Disclaimer lang po, lahat po ng brands, lahat po ng paints na makikita nyo po dito ay hindi po tayo sponsor at hindi po natin pinupush yan. Lahat po ng mga brands na nandito ay pantay-pantay po sa ating mga pagtingin, no? At kailangan lang talaga na gumamit ako ng mga props or mga brands na nandito sa harap just to make you understand kung ano po yung mga sinasabi natin. Okay, so let's start po sa mga primers, no? So itong natin, ito ay conventional paint na yung mga makikita nyo about quick drying enamel. So may video po tayo dito, detailed video about po ng quick drying enamel. So ito po ay just information lang po ito para pag pupunta kayo sa store, titingnan nyo, ito yung makikita ko, ito yung kailangan ko. So makikita mo na yung mga brand, no? Kasi kadalasan pag pupasok tayo ng tindahan, alam natin pang kahoy or pang bato or pang dry cement ang ating gamitin, ang ating pipinturahan. But then hindi natin alam pag nakita natin yung mga pintura, maganda ba yan? Di ba? Ito kasi yung naririnig kong brand na. So yun. So ito makikita nyo pa lang, malalaman nyo na kung ito pala yung mga pintura na pang kahoy, no? Pambakal. So yun. So ito po ay solvent base na ginagamit po ito sa mga pinturang ito, ginagamit po ito sa bakal at saka kahoy, no? Plastic, pag sinabi natin kahoy, bamboo or rattan, kaya niya nang gawan, and syempre yung wood talaga, no? Yan. Except po kung anong process ang gagamitin natin. Kung yung wood naman, gusto mo ma-maintain yung grains, makita yung beauty ng mga grains ng kahoy, so iba po yan kasi varnish na po yun. So ibang naman tayo ng ibang topic. So yun. So ito po ay mga pangkahoy. So ang primer po nito, yung unang primer natin, pag pangbakal po ang ipa-primer natin ay metal primer. Okay? Tandaan po, ang mga pintura na to ay pwede sa bakal, pwede sa kahoy, but then kapag ka nagpipintura ka sa bakal, ang primer mo ay pambakal. So ang primer na pambakal dito, metal primer. Bawa nung nakaraan meron akong kausap nagtanong, pipinturahan ko ay yero. So gusto ko ng hindi naman kamahalan pero maganda ang protection sa bakal o sa yero ko. So anong gagawin ko? So I recommend na metal primer. Hindi ko alam kung itong brand na to o ibang brand ang naibigay ko, no? Maraming brands po to sa market. Andyan si Boysen, may metal primer si Boysen. Andyan si Olympic, mayroon din yan. Si Hudson, mayroon din yan. Okay, so mga metal primer marami yan. Ito ay Spero, no? May Gilder din yan. So iba-ibang brands po ang nasa market. So ibig sabihin, pag nag-primer ako ng bakal, ito yung mga brand na pwede kong gamitin. Ito yung mga brand na pwede kong tingnan, na pwede kong magamit. Okay? Then nag-metal primer ka, pwede ka rin gumamit ng epoxy primer. Okay? So ito medyo may video din po tayo regarding epoxy primer, kung paano talaga ito gamitin. Since ang napag-usapan natin ay kung pipinturahan ay bakal, so
ito, may, epoxy primer, pwede rin po siya gamitin. At mas maganda niyan, kapag epoxy primer, pwede mong pinturahan yan ng lacquer, pwede mong pinturahan ng acrylic, pwede mong pinturahan ng siyempre epoxy. And acrylic and lacquer, yun nga yung ano na. And ito ay pang quick drying enamel lang talaga or yung automotive enamel. Okay, so yun ang kaibahan yan. Pero pinakita ko pa rin kasi syempre pag nagpipintura tayo, we need primers para ma-prepare po yung ating substrate na pipinturahan. Nung nakaraan, naggawa po tayo ng bakal, pininturahan natin ng epoxy primer at epoxy ay ng metal primer para ma-prepare. So doon po ito ginagamit. Okay, so sino nyo lang yung ibang video kung bago kayo sa ating channel. And of course, kapag pipinturahan mo naman ay kahoy, ang primer mo dyan is flat wall enamel. Okay? So, ang flat wall enamel, marami din po yung brands na nasa market. So, depende sa price. Siyempre, ang price, may quality. Depende po yan sa quality. Kung mahal yung mga raw mats ng isang ng isang brand. So, nagdidepende po yan dyan. Okay? So, ito po, ang ginagamit dito na solvent ay paint thinner, and ito po ay paint thinner, no? Yung mga yan, paint thinner po ang ginagamit na solvent dyan. And ito pong Hudson naman, ito, dahil epoxy, so ang ginagamit dito is epoxy thinner. Okay? Yan. Kung wala epoxy thinner, yung iba ginagamit dyan ay lacquer thinner. But be sure na lacquer thinner mo is quality lacquer thinner, kasi kapag mga contaminated na lacquer thinner, hindi rin siya basta-basta nalulusaw. Okay? So, yun. Tandaan po natin kapag itong metal primer ay paint thinner po ang ginagamit. Okay? So, you can use it by brush. Gano'n naman, Ray, gano'n naman kadami, no? Gano'n naman kadami ang ilalagay namin na thinner. So, 10% or pwede kang magdagdag. Depende sa pangangailangan ng viscosity na kailangan mo sa substrate. Okay? So, eventually, ganun po yung pag-ano niya. Okay? Now, so, meron ka ng primer. Meron ka ng primer. Ang napili mo, bawa metal primer or epoxy primer. So, kailangan mo na ngayon mag-top coat. So, ito naman, ang mga top coats. Para naman sa solvent base na quick dry enamel. Okay, so ito, katulad nito, Hudson. So, pang bakal, pang kahoy. So, quick dry enamel po yan. At paint thinner din ang gamit. Ito, same lang din po. Kapag nakita nyo naman tong brand na to at nakalagay naman po ay quick dry enamel, same lang po yan ang gamit nila. Pagdating po sa quality, so sabi ko nga, hindi naman to review, so I respect at tinitingnan ko po na pantay-pantay po ang mga brand. It just happened na ito yung mga brand na madali kong makuha para i-demo or ipakita sa inyo for better understanding ng ating mga pinagsasabi. Katulad nito, Hudson naman, Caterpillar Yellow, ang nakalagay na rin po dyan is quick drying enamel. Okay, so same lang din po yan. And syempre, meron din pong Olympic. So yan. Ang nakalagay naman dito, sa Olympic naman, nakalagay naman is fast dry enamel. All the same lang po yan. Quick dry enamel, fast dry enamel. Parehas lang po yan. Ang term lang po ang pinagkakaiba. Lahat po yung ginagamitan ng paint thinner. And the other one is ito. Destiny naman, quick dry enamel din ang nakalagay. Okay? So, yan. Paint thinner din ang gamit dyan. And syempre, meron din naman si Boysen na quick drying enamel. Ang ginagamit din po dito ay paint thinner. Okay, paint thinner din ang pang tint down. Okay, o pang reduce, no? So yun. Anyway naman, ito yung pinaka-simple at saka pinaka-conventional, no? When I was elementary, grade 3, grade 4, na pinapipintura kami nung araw ng mga teacher namin. Ito po yung natuwan-tuwa na ako kapag marami akong pintura dito kasi pintor ako. Feeling ko pintor ako. Okay. Pero nung matuto na ako magpintor, iniisip ko, bakit yung mga pintor, umuwi sila ng bahay na halos wala man lang
wala man lang paint sa kamay o natapon na paint, no? So, yun naman yung inaral ko nung mga sumunod. So, ito naman ay Davis brand naman, quick drying enamel. Okay? So, yun. Paint thinner din po ang ginagamit dyan. Yun po, no? So, itong mga brand na to, pang kahoy, pang bakal. So, nagdidepende na lang po sa primer mo kung ano yung gagamitin mong primer para ma-i-apply po to ng maayos itong ating mga brand na ito. Okay? So, maraming brand pa po yan sa market. Marami pong brand sa market dyan pagdating sa QDE. Ang dami niyan. Okay? So, tingin na lang po kayo sa mga shelves nila. No? And, syempre, yung mga nagtitinda naman, pwede din sila mag-recommend kung anong best brand para sa kanila na binibenta. Okay? And, ikaw, pag nakasubok na, doon mo na makikita kung ano ang difference ng bawat brand. So ako, personally, ang tinitingnan ko po dyan is yung kapal ng mano o kapal ng pahid. Actually, yung iba nakikita po dito sa specs dito sa likod, no? May nakalagay na 3 mils, nakalagay din po yung oras, yung yung mil ko, yun yung kapal ng pagpahid, yung pag nabuo, pag natuyo yun yung film, ganun kakapal. Okay? So yun, doon po nagdidepende din yung presyo ng pintura. Okay, so yun lang po ang natin, discussion dito. And see nyo po yung video natin regarding po sa quick drying enamels for detailed na video na itong quick drying enamel. Okay, so may mga katanungan, just comment below lang po at kung bago po kayo sa aking channel. So yun na po at maki-ask ng favor to please like, share, and subscribe ng ating mga video. Once again, ito po ulit ang inyong pambansang paint tutor, Reyka Marquez. Good day po everyone.